Anong pagkatao meron si Tatay Rene? Ay, ang pagkatao ni Kuya rin medyo mahihain talaga yon. Pero sobrang mabait naman. O, mabait naman, matulungin naman yun. Mundo'y magulang at maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Magandang araw mga kalingap. Andito tayo ngayon sa bundok kung saan ay andito yung kamag-anak ni Pairene, ang ama ng tinaguriang tatlong zombie at Tres Marias na mga mahiyain. So, ayan, aalamin po natin kung ano ang dahilan, kung ano yung mga rason, kung bakit lumipat po sila sa daet at ano po yung mga mabubuting ginagawa ng magulang ng tatlong Tres Marias na tinaguri ang tatlong zombie. Ayan po, meron po tayong kakapanayamin, isang kamag-anak po ng Tres Marias. Yan. At ito po ang kanyang mga pahayag. Ayan po, isang pagkakataon, isang tawag dito, isang ay! Isang tawag dito, nagkataon na isa rin pong binablog po natin dito sa Tinambak, si Ate Carmen. Yan, ang anak ni Tatay Tito. Ayan, ito po yung pinagawa natin na bahay. Kumusta naman yung ang bahay? Hindi man inaano pag nabagyo? Okay lang naman kasi inaalagaan ko naman yan. Naalagaan mo. Ano yung kinukumutan mo? Pinapakain. Aray ko! Baka manuka yung aso niya. So mga kalingap, si Carmen po ay isang anak ni Tatay Pito na talaga nung panahon ni Nanay Maria, ikaw yung nag-aalaga sa kay Nanay Maria. Ayan. Upo tayo dito. So mga kalingap, ito yung bunso mo. Ayan. Maraming mga siguro nagkataon lang or mga sinasadya ng tadhana ng panahon na kamag-anak po ito ni Tatay Rene, ang ama ng tinaguri ang tatlong zombie at Tres Marias na Maya. Napanood mo yun sa YouTube? Napanood mo? Napanood ko yun. Ay mga do sa daet. Grabe sobrang mahihain talaga nila. Siguro nasanay sila sa sa bundok. Ayan. Kasi nung nandito pa sila, hindi naman yun gano'n ang mga ugali nila. Ay, pinilagyan ko mic. Madalas silang... Kanina po. Madalas Ipit ko na lang dito. Yan. Nung andito yun sa Barangay Bulaw Balite, hindi naman gano'n yung mga ugali nila. Oo, madalas yung lumalabas din dito dito sa barangay. Hindi pa sila dalaga. Hindi pa, mga bata pa yun. Lagi nga yung pumupunta dito sa akin, yung mag-iina, kasama yung ina nila. Oo nga. Parang nakita ko na nga yun eh. Oo nga. Ayan. Simula nung mamatay yung bunso nila, ayun, napagdesisyon na nilang, tumira doon sa kapatid niya. Yung tinirhan nila doon, kapatid yun. Sa daet? Oo, si paring, sino yun ba? Yung kapatid ni Ate Sile, may kapatid yun doon na Kapatid ng babae? tinirahan. Oo. O ayun, siguro nasanay sila doon sa bundok, walang kausap, ganun. Kaya nag-iba yung mga ugali nila. Totoo talaga pag naglalakad sila, nakayuko. Hindi naman, yung andito pa sila sa Bulaw, hindi naman ganun yun. Talagang, pag naglalakad sila, talagang may ugali siya. Siguro sa lahi nila yun. Na Sobrang mahihain. kapag walang kausap, kapag hindi nila kilala yung kausap, hindi nila talaga pinapakiharapan baga. Ayun, yung ugali nila. Pero kapag, yung mga, halimbawa kamag-anak naman nila, maigi naman silang makiusap. Tumatawa naman. Siguro, nung lumipat sila doon, siguro na silang, hindi sila sanay makipag-usap sa tao kasi hindi naman nila masyadong kilala yung lugar o ganon. Siguro ganon yun. Tsaka yung tiniran nila ngayon, San Vicente, malayo pa rin sa O malayo yun sa sa bayan siguro. Ayan. Siguro sa lahi din nila, ganon. Pero
Gwapo naman si ano eh, si Tatay Rini ano. Ay, may lahi Maga- kasi yung kuwan. May lahi sigurong Kastila yun. Kasi Kasi, Tatay Rini. oo, kasi ito sila paring John, kapatid lang naman yan sa ina. Mm. O, ang lahi daw ni Kuya Rene. Tapos ito si Ate Linda. Magkaiba naman sila, magkapatid lang sila sa ina. Ang tangkad eh, ano? Oo, May lahi iba kasi yung lahi nila. Mm. Tapos yung mga anak, mga maganda rin. Oo, maganda rin. Kaya lang mga mahihain talaga. Pero ngayon, pag nakakausap ni Kuya Bal, talagang nakikitawan na rin sila. O, syempre, sanay na nga. Sanay na. Oo, Basta sanay sa tao na, nagiging oo. okay din. Siyempre, madalas na nilang kausap yung tao. Nakakasama lagi. O, tapos na. Ayan. Sino na yung mga mimi? Ayun, ay, Mami Mian. Sige, maraming salamat kay Ate Carmen na siyang anak ni Tatay Pito na nag-aruga nung panahon na kailangan ng aruga ni Nanay Maria na Oh, hindi ko naman sila pinabayaan Oo. talaga. talagang yun. Pati itong bahay, kahit luma na, siyempre, lumuluma lang naman yung panglabas na nyo. Pero yung, sabi nga yan, yung alaala nila, buhay na buhay pa. At alaala din natin kasi Oh, siyempre. Maraming salamat din sa'yo kasi kung wala ka, hindi naman siguro hindi naman sila mabibigyan ng ganitong, anong tawag dyan? tahanan. Oh, At siyempre salamat din sa mga yung sponsor na tulong. mga mabait Oo. at talagang Opo. hindi pinabayaan yung Oo nga, sa lahat-lahat ng sponsor, siyempre, sila yung unang pinapasalamatan ko. Una sa Panginoon, pangalawa sa mga sponsor. Huling tanong Pangatlo sa iyo. ate, anong pagkatao meron si Tatay Rini? Ay, ang pagkatao ni Kuya Rene, medyo mahihain talaga yon. Pero sobrang mabait naman. O, mabait naman, matulungin naman yun, lalo sa mga bata. Hindi naman talaga siya pabaya sa mga anak niya, kahit nga pambundok lang yung trabaho, mag-uuling baga. Ginagawa niya. O, bago siya nakikipagbarkada, inuuna niya yung pamilya niya talaga. O, ganun talaga yung ugali niya. O, Karapat dapat talagang tulungan. karapat dapat naman talaga yung tulungan. Kasi ang maraming nag-iisip kaya umalis daw sa lugar na to ay may ganyan, wala naman pala. Ang unang-una talagang dahilan, yung pagkamatay ng bunso nila kasi hindi nga matanggap na nawalan sila ng anak. Siyempre, bunso baga yun. O, kaya pag napagdesisyonan nga, tumira sa dait sila. Yun yung unang-unang dahilan. Kasi dito namatay yung bunso. Okay. O, yun talaga yung dahilan. Yun, napakabait pa pala po ng pamilya ni Oo. Tatay Rini at yun lang talaga yung hirap din ng buhay siguro. Oo. Kaya yun. At maraming salamat Ate Carmen. Shout out. Okay. Oh, apir. Apir. Ayun po mga kalingap at napakinggan nyo yung pahayag po ni Ate Carmen na siyang kamag-anak din ni Tatay Rini at sa kamag-anak mo sa nanay nila. Sa ina. Ayun, ayan, at sila po yung mas nakakilala sa pamilyang ito. Ayan, maraming salamat po hanggang sa muli. Mga kalingap, ito po yung update. Malinis naman baga. Update sa pabahay natin kay Tatay Pito. Ayan. Ayan po. Dati ito ko lang kasi ito dati. Tapos in-extension na ano. Ayan. At lilibutin natin. Oh, ano to? May manok na dito? Ano yung kubo-kubo? May ayan. Yung mga kalingap. No? Mayroon pong tanim na lada tsaka sili. Okra na pampalapot. Ayan. Ayan, may mga bunga na. Ayan. Oh, alright. Tapos may saging. Ayan, mayroong kubo-kubo. Kulungan ng manok dito. Ay, may kalapati. Ayan. May yung anak mo. Bakit mas malinig? Sige. May mga tanim daw po dun. Tignan natin. Siring ka naman sa puro. Oh, nandito na yung anak mo? May bahay na rin pala dito. Taid-taid. Taid-taid. Hello. Ay, ito yung bahay. Dalawa na pala yung bahay dito. Baka may manapak dito nga sa. Huwag kang umiyak. Baka manapak. Umaya, hindi ano. Ito po may bahay na papalapos dito sa likod nila Tatay Pito. May agyaman ko rito. Ayun, meron. Ayan po may mga tanim. At ito yung binili ng sponsor natin. House and lot at pinahalagaan po ni
na Ate Carmen. May mga tanim po dito. Ayan. Ayan. At yung ito dati wala at ngayon namumunga na. Tawag dito po ay saging na senyorita. Ayan. May aso, may kamuting kahoy. Ayan. Ito lang yung ano, parang patatsulok yung area ng lupa. Hawak din po yung naibigay ng sponsor natin para sa kanila. Para Tatay Pito. Pwede pang magtatlong bahay dito, tatlong hira. Ayan. Ayan mga kalinga. Nagpangalawang bahay na pala dito. May manok. Ay, nangingitlog na to? Yun. Presko pala dito, ano? Muntik na maghibi. Muntik na maghibi. Ay, makali. Muntik na maghibi. Ay! Sige, hanggang sa muli. Bye-bye. Muntik na maghibi yung ano. Ba't takot sa tao? Hira. Ayan po mga kalingap. At marami naman po mga mga magkakataon. Talaga napakabuti ng Panginoon dahil lahat po ng bagay at lahat ng tao sa mundo ay binibigyan niya ng pagkakataon para umasenso sa buhay at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Lahat ng paraan, lahat ng pagsubok ay binibigay niya para malampasan natin din. Ayan, kaya po hanggang po sa muli. Bye-bye.